Matagal na panahon nang hindi nadadalaw ni na Marco at Liza ang bahay ng kanilang yumaong lola. Isang gabi ng Nobyembre, bumalik sila sa probinsya upang linisin ang lumang bahay. Sa unang tingin, wala namang kakaiba maliban sa nakabibinging katahimikan ng paligid. Parang mas madilim dito ngayon. Bulong ni Liza habang tinitingnan ang mga malalaking puno sa paligid. Pagpasok nila sa bahay, nagulat sila nang makitang parang iniwan ng lola nila ang lahat ng gamit. Mula sa mga larawang nakasabit sa dingding hanggang sa lumang relo na tila bumibilang pa rin ng oras. Pero may kakaiba, ang lamig ng hangin sa loob, kahit walang hangin na pumapasok mula sa labas. Habang nag-aayos si Marco ng kwarto, narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa labas ng bintana. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at sinubukang pakinggan ito ng mabuti at iniwasan niyang mag-isip ng masama. Samantala, si Liza ay nasa kusina, naghahanda ng hapunan. Nang biglang may bumagsak na plato sa likod niya. Paglingon niya, walang tao. Kinilabutan siya at agad tumawag kay Marco. Marco, may kakaiba rito, parang may sumusunod sa akin. Ngunit bago pa man sila mag-usap ng masinsinan, naputol ang kuryente. Nabalot ng kadiliman ang buong bahay. Kinabukasan, muling nag-ikot ang magkapatid sa bahay para tingnan ang mga lumang gamit ng kanilang lola. Habang tinitingnan ni Marco ang mga lumang larawan, may nakita siyang isang litrato na hindi niya pa nakikita. Isang bata, pero hindi ito kamukha ng sinuman sa pamilya. Sa likod ng litrato, nakasulat, siya ang tagabantay. Mula noon, lalong lumalakas ang pakiramdam nilang hindi sila nag-iisa. Tuwing gabi, may naririnig silang mga yabag sa sahig, at minsan, may mga anino silang nakikita sa gilid ng kanilang mga mata. Isang gabi, nagising si Marco sa tunog ng mga sipol. Sa madilim na pasilyo, nakita niya ang figura ng isang bata na may puting mata. Hindi gumagalaw ang bata, ngunit tila sinusundan siya nito ng tingin.